Pagkat nung gabi na yun, ang pinagdasal ako ni Ma'am Lolet, ang gaan ng pakiramdam ko. Then yun na nagkaroon ako ng laboratory. Tapos, binitin pa ako ng doktor ko. Yung pala ang sasabihin niya sa akin, magbabawas na ako ng dosage. Kaya po, alam mo po, Jesus said, John chapter 8, verse 12, I am the light of the world. Yung po yung pinanghahawakan ko. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, may pahabol po ako. Salamat po. At ang kapatid ko po, dumating po kagabi. Ito po yung hinantay niya matagal na. Galing po siya ng Lebanon. Muslim country po yun. Tuwing Tuesday po, nakikinig po siya sa atin. Nag-video po siya para lang mapakinggan si Pastor Joey. Kaya kanina nung pagkakita niya kay Pastor Joey, pumasok na siya, sabi niya sa kanya na si Pastor Joey. Sabi ko, paano nakilala? Sabi niya, ayan na siya. Dinuro niya. Praise God. Maraming salamat po sa inyo sa pagtanggap niyo sa amin. In Jesus' name, Amen. Praise God, hallelujah. CKD, chronic kidney disease, yung kanyang kaso. Amen. So, usually, ang papuntahan na ng dialysis na yon. Pero praise God, dahil meron na siyang pinanghawakan na sa salita ng Panginoon, ayun na nga, katapatan ulit ng ating Thank you, Lord. Amen. Kaya, saan man sulok ng daigdig pupunta ka, angkinin mo na tapat ang ating Amen. Thank you, Lord. At Lord. sabihin mo, kung meron kang karamdaman, sasabihin mo sa Kanya, as Jesus is, so am I. Tapos kung sinabi nilang may cancer ka, Lord, may cancer ka ba? Di ba wala? Ganon din ako. Amen. Kasi sinabi mo, na as Jesus is, so am I. Amen? Amen. Thank you, sister. Worship team na natin. Kaya ko ulit gawin iyon sa aming buhay, sa aming mga pamilya. Kung sino man dito may pinagdadaanan, may kondisyon, salamat Panginoon, tapat po kayo. Tapat po kayo at kaya niyong magpagaling sa lugar na ito. Amen, amen, amen. So tayo kaya awit. So kung pwede po kayo
Faithfulness compels God's blessing. Yan. Ano yung sabihin yan? Parang wala, nakikita ng Diyos ang iyong katapatan, so ngayon talagang gusto kanyang i-bless. Right? When Job remained faithful to God, God blessed him in abundance. Amen. Yan. So ganun din tayo. Pag tayo ay faithful, maasahan natin na bibiyayaan tayo ng Panginoon. Sabi sa Job chapter 42 verse 12, now the Lord blessed the latter days of Job more than his beginning. So nung umpisa, blessed na siya. Pero nung patapos ng mga trials and tribulation niya, mas nag-bless pa siya doble. For he had 14,000 sheep from 7 to 14, 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen, and 1,000 female donkeys. So nagdoble yung kanyang mga ari-arian, di ba? So that's why when as we are faithfulness will compel God to bless us. Number 3, faithfulness brings inner peace and contentment. Yan ang gusto natin, di ba? Yan kapayapaan at yung inner contentment. Ano yung inner contentment? Ang ibig sabihin niya, ang iyong contentment ay hindi nakasalalay sa mga ari-arian mo or sa mga things outside. Yes. Okay? Kasi I'm sure marami kayo naririnig, naku, kung meron lang akong ganito, kung meron lang akong ganyan, kung meron lang akong ganitong kotse, ganitong bahay, ganitong salapi, okay na ako. When really and truly, ang contentment natin ay sa Panginoon. Amen. Yung kapayapaan na binibigay sa atin ng Yes. Panginoon ay hindi natin maintindihan. It's the peace of God that goes beyond our understanding. Hindi natin maintindihan pero meron tayong kapayapaan. May joy. Kasi na hindi maganda yung nangyayari sa labas natin, meron pa rin tayong kapayapaan, meron tayong contentment. So, sa gitna ng mga trials ni Job, meron siyang peace, meron siyang kapayapaan, meron siyang contentment. His faithfulness gave him the assurance of God's goodness and knew that God was sovereign over all. Okay? So because dahil nakilala niya ang Diyos, meron siya, faithful siya sa Panginoon, dahil doon, maski na hindi maganda yung mga nangyayari sa labas niya, maski na kung ano nung bagyo ang dumarating sa buhay niya, meron siyang kapayapaan, meron siyang contentment kasi alam niya na ang Diyos ay sovereign. In other words, hindi siya pababayaan ng Diyos. Amen? Amen. Meron ba kayong pananampalataya at katiwalaan sa Panginoon na hindi kayo iiwan? Yes. Talaga? Yes. Amen? Amen. Hindi kung meron pala kayong paniniwala, pananampalataya na hindi kayo iiwan ng Diyos, bakit tayo matatakot? Bakit tayo magiging anxious? Diba? Bakit tayo magkakaroon ng worry? Kaya nga sinabi sa Philippians, ano ba sinabi sa Philippians 4 verse 6? Be anxious for nothing, but by prayer and supplication with thanksgiving. Let your request be made known to God. Verse 7, and the peace. Ito mo yun? Dahil hindi ka nga nag-aalala, hindi ka nag-worry, hindi ka natatakot, then the peace of God will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Hallelujah. Amen. Amen? Okay. So, sabi sa Job chapter 23 verse 10, but He knows the way that I take, and when He has tested me, I shall come forth as gold. Yeah. Na-test na siya, nagkaroon siya ng matla, dumaan siya sa mga paghamon, dumaan siya sa mga problema, ngunit paglabas niya, dahil meron siyang tiwala, dahil alam niya, meron siyang assurance sa Panginoon, ay siya'y lumabas na ginto. Okay? Number 4, para kayo patawari ko. Parang gano'n, di ba? Mag-burnt offering kayo. So ano nangyari? So Eliphaz and the Temanite, and Bildad, the Shuhite, and Zophar, the Naamahite, went and did as the Lord commanded them, for the Lord had accepted Job. Kasi dahil sa katapatan ni Job, yung kanyang mga kaibigan ay hindi naparusahan. Amen? Because of what Job did, di ba? Hallelujah. Number 5, faithfulness brings honor, respect, and it compels men to favor you. Yan. Faithfulness brings honor, respect, and it compels men to favor you. So hindi lang ang Panginoon ang favor sa iyo, pati mga tao. Amen. Okay? Job's faithfulness earned him honor and respect from others.
he was renowned for his faithfulness to God, which gave him a good reputation. Amen. Ano bang reputation nyo sa mga kaibigan ninyo? Hopefully it's good. Amen. Bakit nagiging good? Kasi alam nila, tapat kayo. Amen. Tapat kayo sa negosyo, tapat kayo sa pagkakaibigan, tapat kayo sa buhay ninyo. That's your character. Hindi lamang tapat ako sa iyo, pero sa iyo hindi ako tapat. Hindi, tapat ako sa lahat. Amen. Are you with me? Job was like that. Job's faithfulness sa Panginoon, faithful siya sa Panginoon, faithful din siya sa mga tao. And he was renowned. Kilala siya for his faithfulness. Okay? And his good reputation. Sabi sa Job 42, verse 11. Then all his brothers, all his sisters, and all those who had been his acquaintance before came to him and ate food with him in his house. And they consoled him and comforted him for all the adversity that the Lord had brought upon him. Each one gave him a piece of silver and each a ring of gold. So, tinulungan siya ng mga kaibigan niya kasi nakita yung kanyang katapatan sa Panginoon. Okay? Number 6, faithfulness brings wisdom and understanding. Yeah? Faithfulness brings wisdom and understanding. Job's faithfulness allowed him to gain wisdom and understanding. Alam niyo, napaka-importante ang wisdom. Kaya nga si Solomon, nung tinanong siya ng Panginoon, ano ba ang gusto mo? Hindi siya humingi ng kayamanan, hindi siya humingi ng kung ano-ano. Ang hiningi niya, wisdom. Bakit? Para he can rule wisely. Yung mga tao, ibinibigay sa kanya ng kanyang amang si David. Because siya yung magte-take over kay David. Di po ba? Magiging King David now will transfer, ibibigay sa kanya yung kaharian. So now, gusto niya ng wisdom para alam niya kung paano i-rule, paano gampanan ang kanyang role sa kingdom. Job's faithfulness allowed him to gain wisdom and understanding. He had a deep understanding of God and His ways, which was a result of his faithfulness. Yan na nga, kasi kung tayo ay tapat, tayo ay, how do I say, tayo ay palaging masugid tayong magbabasa ng Bible. We desire, meron tayong kagustuhan malaman ang salita ng Diyos. Amen. Amen? Meron tayong desire na lumagok sa salita ng Diyos. Praise God. And as we do that, we gain wisdom. Amen. Mas napakaraming wise sayings ang salita ng Diyos. Sabi sa Job 23 verse 12, I have not departed from the commandment of His lips, capital H, sa Panginoon. I have not departed from the commandment of His lips. I have treasured and the words of His mouth more than my necessary food. Wow. Can you see that? Mas binigay niya ng halaga ang salita ng Diyos kaysa sa natural food na kailangan niya kainin. Okay? So yan ang ano niyan. Ano ang tinetreasure natin? Ano ang binibigay natin ng halaga? That's what will give us dahil yung kanyang faithfulness. So dahil siya'y tapat sa Panginoon, tinetreasure niya ang salita ng Diyos. Tunay na nakila ka sa aming buhay, Panginoon. At tuwing naalala namin yung mga nangyayari, mga dinaanan namin, alam namin na naroon ka. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinakaligtaan. Amen. We know that you're always there. Yes. You're always with us. And so, Father, right now, Lord, we just worship you. Tinataas namin ang aming mga kamay. Yes, Lord. At sinasabi namin na ikaw lamang, Panginoon, Yes. ang aming tunay na tinatakila. Amen. Ikaw lamang, Panginoon, ang tunay naming bibigyan ng luwalhati. Yes, Lord. Ikaw lamang ang bibigyan namin ng puri. Ikaw lamang, Lord. Ikaw lamang ang bibigyan namin ng samba. Amen. And so today, Father, we just thank you. Nararito kami ngayon, Panginoon. Nakatayo sa harap ng presensya mo, Panginoon. And I thank you, Lord, na ang presensya mo ay nararito ngayon. Amen. At ito'y nararaman namin. Yes. And we know, alam namin, na meron kang ginagawa, at meron kang gagawin sa buhay namin. Amen.
I thank you, Lord, you're doing something great, Panginoon. Yes, Lord. Something wonderful in our lives. Jesus. Even if you don't know it, even if you don't see it, hindi namin nakikita, pero alam namin, sapagkat ikaw ay tapat. Amen. Ikaw ay faithful. Yes. At palagi mong gagawin ang gusto mong gawin sa buhay namin. Amen. And so, Lord, right now, ang sinasabi namin sa iyo is, have your way in my life. Amen. Yes, Lord. Sabihin niyo yun, have your way. Have your way. Have your way. Have your way, Lord. In my life. Yes, Lord. Hinahayaan niyo, Panginoon, hinahayaan niyo ang Holy Spirit Yes, Lord. na gumalaw sa buhay ninyo. Hallelujah. Binibigyan niyo ng permiso ang Panginoon. Binibigyan niyo ng permiso ang Holy Spirit na gumalaw at at kausapin kayo tungkol sa ating mga sitwasyon. At dahil tayo ay mga anak ng Diyos, tayo ay makikinig at tayo ay susunod. Tayo ay obedient, masunuring anak tayo ng Panginoon. Amen? Amen. At alam natin na lahat ng sinasabi niya sa iyo ay mabuti. Praise God. Lahat ng sinasabi niya sa iyo ay para matulungan ka. Yes. At lahat ng sinasabi niya sa iyo ay para magkaroon tayo ng kapayapaan at kagalakan. Maski na kuminsan sa tingin natin mahirap, sa tingin natin ay parang, ikaw ba yan, Diyos? Pero alam natin, we know na, alam natin na siya talaga ang kumakausap sa atin. Amen. And so, Father, we thank you for this afternoon. Yes, Lord. Panginoon, nagpapasalamat kami sa lahat ng mga tao dito ngayon. I thank you, Father, that their hearts are open, bukas ang kanilang mga isipan, Lord, at tatanggap sila ng mga salita mo, Panginoon. Yes, Lord. Sapat ang aking binibigkas, ang aking bibigkasin mamaya ay mga salita mo, Panginoon. Yes, Hindi yan sa akin. Yan ay galing sa iyo. Yan ay galing sa kalangitan na ibinaba mo dito sa aming lugar ngayon. Thank you, Father, that there's an open heaven right now. Yes. At alam namin na maski anuman ang pinagdadaanan namin, alam namin na mas alam mo ang aming pinagdadaanan. Yes, Lord. At alam mo kung paano namin magagawa ng paraan. Alam namin na ikaw ay gagawa ng paraan. Hallelujah. Yes. Para sa aming mga suliranin. And so, Father, we just thank you. Yes. Nagpapasalamat kami sapagkat ikaw ay tunay na dakilang Panginoon. Amen. Tunay kang dakila, Panginoon. Yes, Ikaw ay hindi lamang tapat, ikaw hindi lamang mabuti, ikaw ay dakila, Panginoon. Hallelujah. And so we give you back all the praise and all the glory, Father. We just thank you. Come on, salamatan natin ang Panginoon. Thank you, Papa God. Salamat, Panginoon. Salamat. Thank you, Salamat, Lord, for Panginoon. protection. Salamat. We praise Protection niyo po kay Kuya. Maraming po salamat, Panginoon. Yes, No one sa like you, buhay Jesus. sa amin. Wala kang katapat, Panginoon. There's no one like you. We just thank you. We glorify you in this place. We give you back all the praise. And we give you back all the glory. Sa pangalan ni Jesus, sa taas ng magsabi na, Amen. praise you, Jesus. Praise you, Jesus. God owns everything, and He is giving it to you, and He is giving it to you, and what are you going to do about it? Yan ang tanong. Ano ang gagawin ko sa mga handog, sa mga talent, sa mga blessing na binigay sa akin ng Panginoon? Alam niyo, ang Panginoon, hindi niya sinasabing gumawa kayo para ma-bless kayo. Ang sinasabi niya sa inyo today, bless na kayo, kaya gamitin niyo yung blessing niyo para Amen. magkaroon pa kayo ng mas blessing. Praise Magkaroon God. pa kayo ng mas maraming blessing. Thank you, Amen? Lord. Kasi ganun ang kingdom, yun ang kingdom reality. Ang Diyos, ginawa ang tao, biniyaya niya, binless niya, amen? Tapos nilagay niya sa Garden of Eden upang magtrabaho. Hallelujah. So, ang ating trabaho ay para sa Panginoon, amen? Amen. Hindi lamang para sa ating sarili, hindi lamang para tayo kumita, hindi lamang para tayo magkaroon ng salapig o ng kung ano-ano, pero ito ay para sa Panginoon. Amen? So, I just want to encourage you. Gusto ko talagang makuha niyo ito para talagang ang buhay ninyo ay mag-iba. Amen. Amen? Kasi alam niyo, ang buhay Kristiyano ay hindi lamang ang pagkaalam sa Biblia. That's good, you know the Bible. Pero ang buhay Kristiyano is not just about yung knowledge, but it's about transformation. Yes, application. Ang pakay ng salita ng Diyos ay mapalitan ang buhay ninyo. Amen. That you can be transformed Thank you, by the Lord. renewing of your mind. Hallelujah. Na para yung isip nyo na makamundo, nagiging Maka-Diyos. kaharian na. Amen. Diba?
So kinagisnan natin, kinalakihan natin sa mundo ay mag-iiba at matututunan natin yung kingdom mindset. Amen. Amen. Yan ang importante na gusto ko as you come here, yan ang gusto kong i-impart sa inyo. Sapagkat alam ko na kayo narito, hindi lamang para matuto, yes? Tama, gusto niyo matuto, di ba? Okay. Pero ang gusto niyo, more than that, ang gusto niyo, kayo ay mag-iba, kayo ay mag-transform. Change from glory to glory. Why? Para kayo ay para you can be transformed into the image of Jesus. Amen. Para magiging Christ-like kayo. Amen. Amen. At yung Christ-likeness na yan ay hindi sa, it's not in the outside, it's on the inside. Yung inyong karakter, yung inyong mga response sa mga nangyayari sa buhay ninyo. Tama po ba? Yes. Amen? So, matututo kayo. Matututo kayong magpatawad. Gusto niyo matuto magpatawad? Amen. Pero kailangan, pag nangyari na yun, na kayo nasaktan, kayo ay na betray, kailangan gamitin ninyo. You have to walk and do according to the Word of God. Amen. Maski na alam mo magpatawad, pero hindi mo naman ginagamit, baliwala. Yes. Tama po ba? So tayo, for us to grow, we have to grow in the knowledge of His Word and then be doers of the Word. Kagaya nga na sinabi ni James, be doers of the Word also, so you will not be deceiving. Para hindi mo niloloko ang sarili mo. Kasi kung tayo ay hindi natin ginagawa ang salita ng Diyos, nag-aaksaya lang tayo ng panahon at niloloko lang natin ang sarili natin. Amen po ba? Amen. So ngayon, since pinag-uusapan natin yung katapatan ng Diyos at katapatan na kailangan natin, because as God is faithful, He wants you to be faithful also. Amen. Gusto niya tayo tapat din. At alam nyo, ewan ko sa inyo, pero ako, ang pinakagusto ko quality sa isang kaibigan, sa isang kasama, partner, whatever, ay ang katapatan. Yes. Di ba? Yung alam mo, hindi mo kailangan, how do you say, yung protektahan ang sarili mo, kasi baka yung kasama mo, o yung kaibigan mo, o yung kala mo matalik na kaibigan mo, ay, ibibetray ka. Ano magandang word sa betray? Traidorin ka, yun. Parang napaka-harsh naman yung traidor, pero ganun yun di ba? Backbite po. Sa English, betray. Sa Tagalog, traidor. Backbiting, ganyan. Sa harap-harapan, magandang ang ano niya, pero pag talikod mo, kung ano na pinagsasasabihin, sinisiraan ka na. Diba? So, ganun ang gusto natin. We don't only want God to be faithful, but we want us to be faithful. Amen. Tama po ba? Mga kaibigan, sa inyong mga kasama, amen? Mga pamilya, yung asawa, amen? I mean, kung sabi mo sa mga anak ko if there's any quality that you look for in a spouse, yung pagkakasalan, na you'll be living your life forever with them here, ay yung unang-una yung katapatan. Yung itsura, yung kagupuhan, kagandahan, mapapanasalan. Ang unang-una, matapat. Yes. Mabuti, kind, patient, yun ang mga qualities na hinahanap natin sa ating mga katuwang, di ba? And so, that's why, but then, kagaya na sinabi ko sa inyo, yung faithfulness na yan ay nadidevelop, lumalago at nadidevelop natin ang ating katapatan. Kasi, let's face it, most of us, bago tayo naging born again believer, hindi tayo tapat. Kaya mo ba? Ako lang ba yun? Siyempre yung katapatan natin nadidevelop. Yes. Lumalago as you get to know, ay ganun pala. Okay, sige. Yan ang gagawin ko. Kaya that's why I'm encouraging you, as you know something, as you learn from the Word, you have to be doers of the Word. Amen. You have to walk according to the Word. Otherwise, useless lang. Maski na alam nyo ang Genesis hanggang Revelation, kung hindi nyo naman ginagampanan, Yes. bali wala. Walang application. Marunong lang kayo.
And the Bible says that when knowledge puffs up, kung mayabang tayo, o maano, pero ang importante yung ginagawa ang salita ng Diyos. Okay? So today, we will discover, pag-usapan natin ngayon, ay yung benepisyo ng faithfulness. Amen? Do you know that faithfulness has benefits? At pag-uusapan natin ang 10 benepisyo ng faithfulness. Okay? At gusto ko rin turuan kayo kung paano natin aalagaan ang ating faithfulness. Kasi yung faithfulness, gaya na sinabi ko kanina, lumasin sa buhay mo. Yung mayaman siya, madami siyang blessings, pero nagkaroon siya ng mga trials and tribulations. At talagang ito yung test, ito yung test ng kanyang katapatan sa Panginoon. Alright? So, tingnan natin yung mga babasahin natin, mabigay ko sa inyo yung mga benefits ng katapatan based dun sa kwento ni Job. Okay? So, unang-una, ang unang-unang benefit ng katapatan is faithfulness commands God's protection. Yan. God's protection and provision. Sino bang hindi gusto ng protection at provision ng Panginoon? Di ba? Lahat tayo, gusto natin yun, di ba? Amen. Protektahan tayo, alagaan tayo, at bigyan tayo ng provision. Alright? And that's what faithfulness does. Yun ang beneficio ng faithfulness. Sabi dito, so Job experienced God's protection and provision. He was committed and devoted to God alone and even offered sacrifices for himself and all his children. Alam mo si Job, masugid niya sinusundan ng Diyos. Talagang he was really a faithful follower of God. Tingnan natin yung sa Job chapter 1, verse 5 to 10, nakalagay dito, so it was, when the days of feasting had run their course, that Job would send and sanctify them, and he would rise early in the morning and offer burnt offerings according to the number of them all. For Job said, it may be that my sons have sinned and cursed God in their hearts. Thus Job did regularly. So nag-aalanganin si Job. Sabi niya, baka kailangan kong gawa nito para sa mga anak ko. Kasi he was so concerned about his children. Verse 6, now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came among them. Okay? And the Lord said to Satan, from where did you come? So Satan answered and told the Lord, from going to and fro on the earth, and from walking back and forth on it. Alright? Verse 8, then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job? And there is none like him on earth, and a blameless and upright man, one who fears God and shuns evil. So, medyo pinagyabang ng Panginoon si Job. Sabi niya, nakita mo na ba si Job? Napaka-faithful niyan. Blameless. Napakatuwid niyan. Okay? And then verse 9, so Satan answered the Lord, said, does Job fear God for nothing? Have you not made a hedge around him, around his household, and around all that he has on every side? You have blessed the work of his hands, and his possessions have increased in the land. So nakita niya yan, si Satan, alam niya kung anong ginagawa ng Diyos kay Job, di ba? Job was blameless and upright, and he feared God, at lumalayo siya sa evil. Okay? Ano pa nakita natin kay Job? He had 7 sons and 3 daughters. Sabi dito, he had 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, 500 female donkeys. Based on that, napakayaman ni Job. Amen? Mayaman sila. Kasi yan ang basihan sa yaman eh. Mga hayop na ari-arian nila. So, he was the greatest of all the people of the East. So, napaka-blessed ni, he was honored and he was blessed. And so, we see na si Job was extremely blessed because he feared God. Amen? He was extremely blessed because he feared God. Okay? At yung fear na yan, ay hindi yung takot na, baka anong gagawin sa akin na ba? Yung takot na reverential fear. Okay? Nire-revere or talagang sinasamba niya ang Panginoon. Yan ang ibig sabihin ng fear of the Lord.
Kaya nga sinabi sa Proverbs, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Okay, so pag meron tayong takot sa Panginoon na sinasamba natin siya, we have reverential fear, ang nangyayari, magkakaroon tayo ng wisdom. Okay? Job was extremely blessed because he feared God, and Job was a faithful man as he prayed and sacrificed for his children regularly. Tayo, alam po, karamihan na sa atin may mga anak, di po ba? Yes. And most of our prayer time is consumed by our children. Di ba? Pinapray natin na protektahan sila, pinapray natin na alagaan sila, pinapray natin na sila ay mabless, na sila ay magkaroon ng wisdom at lahat-lahat. Okay? So yun ang ganun din si Job. Very concerned siya sa mga anak niya. Okay? So we can see clearly, have you not made a hedge of protection around him, around his household, and around all that he has on every side? You have blessed the work of his hands, and his possessions have increased in the land. So nakikita natin dito that Job's faithfulness caused God to bless and protect Job and his family. Amen? Amen. So, sarap ang Kristiyano, kainin. Para sa devil, Para sa devil. Kaya yun ang hinahanap niya. Ang hinahanap niya yung mga malalasang Kristiyano. Pero, that's why kailangan nyo protektahan ang sarili ninyo. Kailangan kayo, hindi kayo mahulog sa tukso. Amen? So, scripturally, ang faithfulness, ang ibig sabihin niya ay ang consistent at loyal adherence of God's will and commands. Yan. Meron tayong strict adherence kung sumusunod tayo. Consistent tayo at tagapagsunod ng salita ng Diyos. Amen? Yan ang ibig sabihin ng faithfulness. Yung Biblia po, the Bible teaches na ang faithfulness ay susi. Susi na gagamitin ng Diyos para it's a key attribute sa Panginoon para kasi ang gusto ng Panginoon ay ang tayo, mga anak niya, ay maging tapat sa Kanya, at pagtapat tayo sa Kanya, maging tapat tayo sa isa't isa. Amen. Amen. So, palagi ko sinasabi sa mga tao, sabi na, Pastor, bakit, paano naman yung asawa ko o yung kaibigan ko hindi tapat? Huwag mong intindihin yun. Ang intindihin mo, ang katapatan mo. That's your responsibility. Kung yung kasama mo, yung asawa mo, kung sino man, yung partner mo sa negosyo, kung ano, hindi siya tapat, problema niya yan. Pananagutan niya yan sa Panginoon. Lalo na kung Kristiyano siya. Are you with me? Amen. And so, as far as you're concerned, ikaw mismo, pag nanagot ka sa Panginoon, ang gustong marinig, ano? Well done. Good and faithful. Yan ang gusto mong marinig, di po ba? Ngayon, yung kasama mo na hindi tapat, yung traidor, diba, iba maririnig niya. You wicked and lazy servant, unfaithful servant. Ang sakit nun, di po ba? And so, yan ang gusto nating yan ang gusto turo sa atin ng Biblia, na ang faithfulness ay susi, okay? Para magkaroon tayo ng katapatan kagaya ng Diyos. Sabi sa Psalm 33, verse 4, For the word of the Lord is right and true. He is faithful in all He does. Sabihin natin, all He does. Lahat ng ginagawa ng Diyos, tapat siya. Amen? So, at saka sa New Testament naman, si Jesus, tinuruan tayo ng faithfulness sa mga parables niya, di ba? Essential qualities for those who wish to follow Him. In other words, kung gusto mong sundan si Jesus na masugid, kailangan ikaw ay tapat sa Kanya. Amen. So that we can be disciples of Jesus. Kaya nga sinabi sa Matthew 25, verse 21, Well done, good and faithful servant. You are faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of the Lord. Amen. Yan ang gusto natin marinig, di ba?
And so, if meron tayong goal, meron tayong gustong marinig, di dapat gampanan natin yung katapatan na tinuturo sa atin ng Diyos. And that's why ang katapatan, faithfulness, involves remaining true to one's commitments. Okay? Ibig sabihin, ikaw ay pag nag-commit ka, meron kang responsibilidad, ginagawa mo. Amen? Amen. Pag sinabi mong, oo, gagawin ko yan, gagawin mo. At hindi ka magbibigay ng kung ano-ano mga excuses. Okay? Kasi ang gusto natin ay yung responsibility, meron tayong responsibilidad. Maski na mahirap, meron mga hamon, may mga difficulties, may challenges, yung pinag-commit natin. Amen? So, we have to be faithful. So, it means being steadfast, talagang tapat in one's devotion to God and living in accordance with His will. So, yung faithfulness na yan ay lumalabas din sa ating paggawa o paglakad ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi alam natin, merong kalooban ng Diyos sa atin, di po ba? He has a plan, a purpose, and a will. So, nababasa natin yan sa Biblia, and because of that, we choose. Yan ang salitang gusto ko i-ano sa inyo. Namimili tayo. We choose to obey. Kasi you can choose to disobey. Napakahirap naman yan, Diyos. Huwag na lang. Pwede mong piliin yan. Pero, wala ka, anong mangyayari pagdating ng taon na ikaw ay you have to be accountable, ano sasabihin sa'yo ng Diyos? Hindi ka naging faithful. Pero if you chose to be faithful, maski na mahirap, maski na may daming hamon, daming challenges, when you take account, He will say, well done, good and faithful servant. Yan ang gusto natin, di ba?